Napaka-formal naman natin. Magandang hapon po sa bawat isa. Um, kumusta po ang lahat? Dito ba? Okay. Okay lang? Okay. Hapon po, and kumusta din sa atin po mga bisita. Thank you all for coming. So ngayong buwan po na to, we're still in the book of Galatians. Yun pa rin po ang ating i-discuss. No? Yung title po ng message natin for today, I entitled it, Faith, the Key to Our Redemption. Ayan. So, alam natin na ang book ng Galatians ay sinulat ng isa sa pwede nating masabing magagaling na apostol, no? Ni Jesus Christ, na si Apostle Paul. Sinulat niya itong librong ito, or yung letter na to, para sa mga taga-Galatia. Okay? So, just a quick preview or background lang. Nagpunta na siya dito before. No? Nag-establish na siya ng church, nagturo na siya, tinuro niya na yung mabuting balita ni Jesus Christ, pero nagkaroon ng problema. Ano yung nangyaring problema na ito? Masyadong malakas? Sorry. Anyway. Nagkaroon ng problema dito sa church nila or sa lugar nila sa Galatia. No? And that's the reason kung bakit siya sumulat. In-address niya kung ano yung problema na yun. And yun yung pag-uusapan natin. And tignan din natin kung ano yung mapupulot nating lesson tungkol dun sa sulat niya sa mga taga-Galatia. Okay, but before all that, let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, we thank you for today. Salamat po sa napakabuting araw, sa napakagandang araw na ibinigay niyo po sa amin. Thank you also for giving us life. Thank you for waking us today and sending us here safely sa inyong bahay panambahan. Dalangin po namin ng bawat isa ay buksan niyo po ang puso, buksan niyo po ang isip. Talaga pong tumimo sa amin ang inyong mensahe ngayong hapon na ito at magamit po namin ito sa pang-araw-araw namin mga buhay at ganoon din po maibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Kung meron po kayo nakikitang anumang karumihan or anuman pong sagabal sa aming isip, sa aming puso, minawaksi po namin ito sa pangalan ni Jesus at kayo lamang po talaga ang maging sentro ng aming mensahe at ang buhay namin sa oras na ito, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, na kayo po ang makita sa oras na ito. Antinig niyo po ang aming marinig, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod bilang inyong tagapagmensahe. Ngunit, boses niyo po nawa ang aming marinig, ang inyong mensahe at ang glory niyo po, kaluwalhatian niyo ang magdingning sa oras na ito, Panginoon. Ito po ang aming mga samo at panalangin with thanksgiving. We pray in Jesus' name. Okay. So, again, ang title natin, Faith, the Key to Our Redemption. Redemption kasi, alam natin na meron tayong utang. Di ba? Alam natin meron tayong utang sa Diyos. Okay? Pero, imbis na tayo yung magbayad, alam natin na si Jesucristo yung nagbayad ng utang natin na yun. Di ba? So, ang key to our redemption is our faith. And ano pa nga ba? Ano pa nga bang pwede natin masabing laman nitong pananampalataya na to? Para saan to? At anong importansya nito para sa ating mga tagasunod ni Jesus? No? Para saan yan? No? Kasi ako rin before, no? This is one thing na sobrang, pwede kong masabi na sobra akong naglalak, no? Or kulang. Okay? Okay, anyway. Let's go to our first point. Faith saves us. Ang ating pananampalataya ang nagliligtas sa atin. Okay. Sa Galatians 1, 3-4, it says, Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins to rescue us from the present evil. As you can see, hinighlight ko yung rescue doon at saka evil age. No? So rescue also to save. Di ba? Sagipin tayo sa evil age. So, yung evil age na yan, anong tinutukoy ni Paul dito sa evil age na yan? Next, please. Yung evil na tinutukoy niya dyan, of course, is the usual evil. Yung kasamaan ng mundo. Pagnanakaw, pangangalunya, no? Murder, cheating, all those things na alam nating masama. Okay? Yun yung isa sa ina-address ni Paul. Pero yung isa pa na talagang ina-address niya rito is yung religious or yung parasaic na evil. No? Okay, so bakit evil nasabi ni Paul yun? Religious pero evil. Di ba? Masama. Nasabi ni Paul na masama. Bakit? Okay?
ang sabi sa Galatians 1:6-7, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. So ano yung gospel? Diba? It's the good news. Magandang balita. Diba? Na ang good news is sinave tayo ni Jesus Christ from our sins through our faith. By grace, through our faith. Sa pananampalataya lang. But the problem was, merong mga Hudyo na pumasok sa simbahan ng Galatia, tapos pinervert or kinorrupt yung katuruan ni Jesus Christ. Sinasabi na kailangan bumalik kayo sa works or sa law. Bumalik kayo sa batas. No? So, yung good news is we are saved by faith. Pero the bad news is we have to work for our salvation. At yun yung sinasabi ng mga Hudyo na to na kinorrupt yung mga taga-Galatia. No? Yun yung sinasabi, yun yung ina-address ni Paul dito na evil. Okay. So when we go to Galatians 2, jump na tayo sa Galatians 2. Yan. We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law. Yan ni Paul. Alam natin na tayo mismo mga Hudyo. Hudyo na sila ha. A person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Let's get this one clear. Kahit na paulit-ulit na naming pinapaalala or sinasabi, kasi may mga pagkakataon na pilit pa rin nating ibinabalik yung mga dati nating gawin. Lagi nating i-point yung sarili natin dun sa pananampalataya kay Jesus. Wala tayong magagawa sa sarili natin personally to save us from hell. Wala. Only through our faith, or only by faith to, or only by our faith to Jesus Christ. No? Only through faith. Okay? Okay. So, ang sabi dito, ang ibig sabihin ng justified na yun, or justification, is, okay, justification means the action of declaring or making righteous in the sight of God. Okay, so pag ginastify ka, righteous ka sa mata ng Diyos. Okay, so sino may mga faith dito kay Jesus Christ? Oh, so lahat kayo justified sa mata ni Jesus. Di ba? So before, na nakikita niya makasalanan, but now that you have faith and tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, wow, we're justified. Di ba? Saya. Sarap, di ba? Okay, so the problem is, ito yung sinasabi na nagper-pervert or pinapervert or kinokorrupt yung katuruan na to, na napakalinaw. Forward. Yan. Binabalik sa Mosaic laws or the laws of Moses. So, these laws of Moses consist of two things. The 10 Commandments and the 613 mitzvot. So, yung 10 Commandments na yan, alam natin yan. Yung sinusunod natin, nung Catholic pa tayo, alam natin yan. Kahit nga yung 10 Commandments sa Catholic, mali. No? Kulang eh, tapos pinalitan yung number 2 eh. Yeah, number 2 or something, no? Pero yan yung sinusundan natin at saka ginagawa natin some kind of checklist or pamantayan na kapag ka nasunod natin yan, feeling natin, righteous tayo. Feeling natin, karapat-dapat tayo. Feeling lang natin yon. Kasi, kapag meron tayong na-miss na isa dyan, wala na. Kailangan perfect mo siya 10. Tapos, ibabalik ka pa sa Judaism na may 613 pa. Yung 10 nga hindi mo magawa eh. 613 pa. Alam niyo ba kung pag nakita niyo kung ano yung laman ng 630 na yan? Kakaiba. Alam niyo yung babae, kunwari may dinatata ng babae monthly, di ba? Yung inupuan niya, hindi mo yun pwedeng upuan kasi unclean ka. That's one. Bawal ang may tattoo. Bawal lang may kesyo kulay ang napakaraming bawal. No? And kapag ka nagawa mo yon, considered kang unclean in the eyes of God. No? Yun yung pinadali sa atin ni Christ. Na magkaroon ka lang ng faith sa Kanya, hindi mo para sundin at gawin yung mga bagay na yun. Yeah? Okay. Ito pa sabi ni Peter.
Okay? Acts 15:10 to 11. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke neither we nor our ancestors have been able to bear? No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus Christ that we are saved just as they are. Ito yung sinasabi ni Peter na, bakit nyo pilit na nilalagay sa mga hintil na yan, no? Sa mga bagong mananampalataya, na hindi Hudyo, yung mga batas na yan. Eh tayo nga, at saka yung mga ninuno natin, which are better than us, sila Aaron, sila Joshua, sino pa? Mga judges, di ba? Hindi nga nila nasunod eh. Tapos, ipapasunod mo sa mga bagong mananampalataya na yan. Na kung tutusin, si Jesus Christ na yung sinusunod. Bakit ibibigay mo sa kanila yung mga batas na yun para sundin? Eh tayo nga hindi natin nasunod. Bakit mo mapahirapan yung mga bago? No? So, I know that mostly, ng mga batas na yun, 639 Ten Commandments, hindi na talaga ini-implement. No? Pero mamaya, meron tayong i-address na isang issue. Okay? And actually, ito na yun. No? Ang i-address nating issue na yun is, I'm not saying na let's forget about the Old Testament, no? Kasi talagang magandang reference yun. Kasi doon mo makikita na kamay ng Diyos ay nasa kanyang mga people, nasa kanyang mga Israelites, at nasa mga sumasampalataya sa kanya. Makikita mo na talagang hindi iniwanan ng Diyos ang mga tao niya. No? Yun, at saka makikita mo yung talagang totoong characteristic ni God. No? Maganda siya gawing reference tungkol dun sa mga bagay na yun. And also history. No? Pero kung gagawin mo siyang reference para maging relihiyon mo at belief mo, hindi na. Kaya nga dinivide yung Bible into two. Kaya nga merong Old and merong New. Pag tinagalog natin kapag in-English natin yung tipan, di ba? Kaya magkasawa na si Papi Lloyd at saka si Mami Glay, di ba? Magkatipan. Di ba? Yun ang tawag sa magkasawa, magkatipan. Bakit? Kasi magka-covenant. Meron silang kasunduan. So, ganun din yung Biblia. May lumang kasunduan at may bagong kasunduan. Yung lumang kasunduan, tapos na. Luma na nga eh. May bagong kasunduan na. And that kasunduan is you accept Jesus Christ as your Lord and Savior and you are saved. Ano pang point? May pagduduldulan mo yung Ten Commandments sa sarili mo at sa kapwa mo. That's the problem eh. Kasi in the first place, ang sinasabi dito ni Paul, never naman sila naging Hudyo. Bakit mo sila, ito, yung mga Hudyo, hirap na ngang sundin yung mga batas nila, i-implement mo ulit. Lalo na tayo na never namang naging Hudyo. Kristyano naman tayo diretso, di ba? Naging Hudyo pa tayo. Hindi, di ba? So useless. Anong point na gagawin natin yung mga batas na yon ng mga Hudyo? Eh di magiging Hudyo na lang tayo. Huwag na tayo maging Kristiyano. Kaya nga Christianism. Kaya Kristyanismo. Kasi si Kristo na yung sinusunod. Okay? Hindi na si Moses. Hindi na yung Ten Commandments. Hindi na yung kailangan, anong kalagay pagkalinggo, Sabat. Isa yan eh. No? Grabe tayo minsan mangutsa ng kapwa. Wala lang ng Sunday. Umattend lang ng birthday party. Grabe na, makapangutsa tayo. Batas ba yun? Okay? Kung talagang hindi ko sinasabi huwag tayong sumimba, mga kapatid. Okay? Sa loob naman na at least 52 weeks, sa loob ng isang taon, at least yung 26 naman, pumunta ka sa simbahan kasi para sa iyo yun eh. Hindi naman para sa simbahan yun eh. Ang Diyos, hindi madadagdagan ng pagka-Diyos niya kung present ka. Yung presence mo rito, para sa iyo. Doon sa natatanggap mong blessing, hindi blessing eh, yung blessing ng fellowship, yung blessing ng Word of God, yung mga revelations sa'yo, yung encouragement, yung babaunin mo sa loob ng isang linggo. Na alam mo, ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap ng isang linggo. Babatahin mo mag-isa. Eh, ito na si Jesus. Isang linggo ka lang magpapahinga. Isang linggo. Isang araw ka lang magpapahinga sa loob ng isang linggo. Ayaw pa mo.
So yun yung sinasabi. Pero huwag natin siyang tipong parang gawing batas na ang dating parang kapag di mo nagawa, hell ka kagad. Kapag di mo nagawa, hell ka kagad. What? Ganun ba kababaw si God? And sa tingin nyo, ganun lang kababaw yung ginawa ni Jesus Christ sa cross? Hindi ka lang nakatin ng isang Sunday, parang ang dating, hindi ka na Kristiyano. Wow, ah. Guys, di ba? Alright, let's continue. Ito, makikita nyo kung gaano kagigil si Paul. Galatians 3, you foolish Galatians. Galing ba sa bibig ng isang makangaral yan? Pero sinabi niya, hangal kayong mga taga-Galacia. Bakit? Napakadali na ng buhay niyo, pinaghihirapan niyo pa. Hangal. Di ba? Kapag ginamit natin yung isa pang term sa Tagalog niyan, alam niyo na. Letter T. Di ba? Who has bewitched you? Sinong kumulam sa inyo? Nakita niyo yung terminologies niya? Yung galit niya, yung tindingan yung passion niya, no? Para ipaglaban yung ginawa ni Jesus Christ. Napakahirap at napakabigat na nung ginawa ni Jesus. Para sa iyo, kulang pa. Tapos ikaw, kailangan mo pa rin mag-work para lang sa salvation mo. Kulang pa yung ginawa ni Jesus. Kaya niya nasabi na, mga hangal kayo. Diba? How passionate was Paul saying these? Diba? Ano sabi? Sino kumulam sa inyo who has bewitched you? Before your eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Okay? Tinanong sila ni Paul, did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? Natanggap niyo ba yung Espiritu Santo nung nagwo-work kayo para sa kaligtasan niyo o nung nagkaroon kayo ng pananampalataya kay Jesus? Kayo, feeling nyo, kung kayo tatanungin, sa tingin nyo, sa paanong paraan nyo marireceive yung Spirit or yung Holy Spirit? Through works or through faith? Ha? Through faith. Okay, parang banda yun ng 90s ha. Okay. Ito, sabi niya pa, are you foolish? After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? Ibig sabihin niya rito, nagsimula kayo through faith. Tapos, iniisip nyo, para ma-retain nyo yung salvation nyo, magwo-works ka. So, parang ginawa mo, minix mo yung Christianity at saka Judaism. At saka pa, ibig sabihin nga nun, para sa'yo, kulang yung ginawa ni Jesus. Kasi kailangan ko pang mag-work pa eh. Ay, kulang pa. Ay, baka bukas, pag nagkasala ako, baka mamaya, pag namatay ako bigla, mapunta ako sa impyerno. Really? Ganon? So, ibig sabihin, pag nagdadrive ako, no? Tapos mababangga ako, napamura ako, sabi ko, oh! Tapos, puk! Patay ako. So, ibig sabihin, sa hell ako pupunta. Sa tingin nyo, ganun kababaw si Jesus? Ganun kababaw si God? Really? Wala akong sinabing magmura tayo or tanong masama. Wala akong sinasabing gano'n. Okay? Pero it's not about that. It's not about what we can do or what we have done. It's about what Jesus has done for us. Yun lagi ang nangingibabaw. Yun ang supreme. At kahit anong gawin natin, hindi natin maaalis yun hanggat may pananampalataya tayo sa Kanya. Alright. Amen. Alright. Continue. Have you experienced so much in vain if it really was in vain? So again, I ask, does God give you His Spirit and work miracles among you by the works of the law or by your believing what you heard? Ito pa. Yan. So also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. See? So kinumpara ni, ginamit ni Paul dito si Abraham. No? We all know that Abraham is the father of faith. Okay? And nung time na yun, wala pang batas. Diba? So bakit siya nabansagang father of faith? Diba? Sinabi sa kanya yun right after nung gusto niyang pinapaalay sa kanya si Isaac, tapos talagang sinunod niya. Diba? So doon mo makikita na talagang nandun yung blind allegiance niya or yung pag-obey niya sa Panginoon. No? Kahit anong sabihin ni Lord. Right? Kasi andun talaga yung pananampalataya niya kay Lord at saka alam niya na hindi siya ipapahamak ni Lord.
Di ba? So, naging father of faith siya. Okay? So, ibig sabihin, at sabi dito, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So, meaning to say talaga, yung belief o yung faith, yun yung nagpapa-righteous sa atin. Yun yung mahalaga para kay Lord. So, nung time na yun, walang batas, di ba? Pero dahil nandun yung faith niya, nandun yung faith ni Abraham sa Diyos Ama, binansagan siyang righteous. Ginawad sa kanya yung righteousness. So, ganon din tayo. Parang ang sinasabi ni Lord, binabalik lang tayo dun sa ganong kagawian din. Magkaroon ka lang ng faith, magkaroon ka lang ng pananampalataya, you are righteous. No? Yung sinasabi ni Paul, yun yung pagkakahalintulad niya rito. Okay? Understand then that those who have faith are children of Abraham. May faith ka ba? May faith ba tayo? So we too are children of Abraham. Hindi mahalaga na hindi tayo galing sa lineage na talaga. Hindi. No? Talagang anak rin tayo or galing na tayo sa lahi ni Abraham. Hindi na yung Jews lang. No? Kahit tayo mga hintil kasama. Okay? Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham that all nations will be blessed through you. So, what do we get out of having belief and faith in Jesus? We get salvation. We receive the Holy Spirit. We become righteous. We receive His righteousness. Tapos, children and extension of Abraham. We get to bless nations. Kaya ako dito personally, I get to bless this nation. Si Glyza, she gets to bless her family, her nation. Ganun ang bawat isa. Mabe-bless nating lahat. Na-extend sa atin yung blessing ni Abraham na yun. Gaano kasarap yan? Just because of having faith in Jesus Christ. Ayaw pa natin. Gusto pa natin tayo pa rin talaga yung mag-work. What? Inaalay niya na Tatanggapin mo na lang. Tatanggapin na lang natin. No? Just for having faith. No? Sobrang sarap niyan. So ito yung sinasabi kong isa kanina na gusto natin i-address. No? Yung personal preferences or yung mga personal loss natin. Okay? Ako, kapag hindi ako, alam ko naman wala nang ganito, no? Pero kapag hindi ako nakapag-novena, feeling ko, hindi ako righteous. Kapag hindi ako nakapagluhod ng paluhod sa baklaran, hindi matutugon yung panalangin ko. No? Mga sariling pananaw. Tapos isa pa, yung loss din ni Paul. No? Akala natin na dahil sinabi ni Paul at kataas-taasang si Paul na apostol, dahil sinabi right. Na parang batas na yung dating niya. Na parang pag hindi mo nasunod, yari ka. No? Tandaan natin na yung sinasabi ni Paul na yon, karamihan doon, suggestion niya lang. Kasi marami na nagtatanong sa kanya, being him na matalino, mataas ang pinag-aralan, no? Magaling magsalita, aral, di ba? Next po. No? Ay, isa pa. Yan. Sabi niya dito, sa 1 Corinthians 7:12, I don't know if anything else the Lord said about marriage. All I can do is to give you my own advice. Akin yan, pananaw ko yan. No? Oo, kinasiya ng Diyos ang mga salita ni Paul, no? Pero kanya yung pananaw. Kung na-apply sa'yo, i-apply mo. Kung hindi naman kung hindi ka naman naaabala. No? Kung gusto mo magbelo ka. Pero wag mong ipilit sa iba. Kung meron kang batas na sa'yo, kung gusto mo, sarilinin mo. No? Ikaw bahala doon kung gusto mo, pero wag mong ipilit sa iba. Okay. Next. Okay? Yun yung sinasabi ko, balik mo yung isa. Ayan alam niyo kung gaano kasakit minsan yung salita na yan. Alam niyo ba ibig sabihin ng salitang dapat? Tapos kung dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. Kristyano ka na, dapat ganito. Ang dapat, obligasyon. So parang dapat obligado kang gawin. Obligado kang magbelo, obligado kang magrosaryo, obligado kang mag-orasyon kada alas 6. Obligado. Na ang dating parang hindi pwedeng hindi. Kasi kapag hindi mo nagawa, parang may consequence. Ay, pagka hindi ko ginawa ito, baka hindi ako blessed ni Lord. Baka ang ulam namin bukas, munggo.
Pag nagrosaryo ko, feeling ko, bukas ulam namin pork chop. Ano yun? Magic. Diba? Yun yung part na may works din. No? Iniisip mo na sa mga ganong pamamaraan mo, may mangyayari o may magbabago. No. It's not like that. Okay? Let's continue. Next. Paul's personal teachings or preferences in cultural and social matters are not laws. Noong time na yun, applicable yun. Kaya niya pinagbebelo yung mga taga-Korinto kasi karamihan doon sa lugar na yun, kasi docking siya, di ba? Yung daungan ng mga barko. No? So, o port, yes, dock. Yeah. So, ngayon, kapag dumadaong yung mga barko doon, syempre, anong hinahanap ng mga lalaki? Babae. Yung mga babae doon, mga pag maikli ang buhok, kinoconsider, or ang palatandaan ng maikli ang buhok, prostitute. Kaya sinabi ni Paul, kayo na mga bagong convert, magbelo kayo para hindi na kayo mapagkamalang prostitute. Taga-Korinto ka ba? You see? Diba? Get the context of what we're reading. Yung konteksto. Huwag nang hugot ng hugot. Dahil lang nakita yung applicable to, dahil may sinabing faith, o kukunin ko yan. No, hindi ganoon. Basahin yung chapter. No? Para makuha natin yung tamang konteksto at yung tamang pag-apply ng mga salita na to. Kasi hindi lahat yan salita ng Diyos. Yung iba salita ni Pablo, yung iba salita ni Moses, yung iba salita ni Pedro. Suggestion nila yon. Pampalakas ng loob natin. Pero hindi siya batas. Naintindihan? Amen? Amen. Alright. So, ito yung sinabi niya rin dito ni Peter. Naalala niyo si Peter? And all. Sinabi sa kanya ni Lord, go kill and eat. Ang sabi ni Peter, hindi ako kakain ng anumang unclean. Right? Sinabi ni Pedro gano'n. Pero, ang sabi ni Lord, no. Huwag mong sabihin unclean, yung sa akin clean na. Kaya ang sabi ni Peter dito, now I am certain that God treats all people alike. Pare-parehas. Pantay-pantay. God is pleased with everyone who worships Him and does right. Ano yung ibig sabihin ng does right? Magkaroon ng pananampalataya. No? No matter what nation they come from. So ibig sabihin, kahit taga Pampanga ka, Batangas, Pilipinas, Paris, Europa, kahit anong nation ka galing, tanggap ka. No? Kasi ganito yan eh. Paano mo sasabihin sa akin na kailangan naka-coat and tie yung bagong convert na taga Ifugao? Na taga, ano yung lugar na yan? Banawe. Sanay na sanay siya, buong buhay niya, suot niya, pang-igurot, bahag. Tapos, i-oblige mo, pupunta ng church, uy, magpalit ka. Bakit? Hindi siya masasave kung hindi siya naka-coat and tie. So pag pastor nag-preach, naka-short, hindi na para pakinggan. Pasalamat tayo, ang gwapo ng pastor natin, di ba? Oh. Pero, di ba? Kailangan laging presentable. Guys, come on. Di ba? Yun yung legalism. And sinasabi ni Paul na evil. Di ba? Ang grabing binansag ni Paul, no? Evil. Yung ganong klase ng mentality. Right? Kasi sobrang legalistic eh. Kinukulong, sinasakal yung tao. Right? Huwag natin sakalin yung kapwa natin. And huwag rin natin sakalin yung sarili natin sa paggawa ng mga sariling pamantayan na to. Amen? Amen. Okay, so tapos na yun. No? As long as you have faith and your faith is anchored in Jesus Christ, nothing can take away your salvation. It cannot be undone. Masabi, walang bawian. Touch, move. Okay? Kapag ginawat na yan sa'yo ni Lord, di ba sabi, kung ano yung sinabi niyang clean, clean na yan. Wala na magpapa-unclean dyan. As long as sinabi ni Lord na clean siya, clean siya. Okay? Walang bahid ng mancha. Di ba? Parang labas sa tide. Anyway. Next, faith transforms lives. Okay, let's move on. Now, I wanna use this story kasi sobrang na-inspire ako sa story nitong taon to. Pero bibilisan lang natin. Ano? Faith transforms lives. Isa pa makukuha natin sa
pananampalataya. Next, yan. Istorya ito ni Zacchaeus, babasahin ko lang na mabilis. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. All right, take note of that. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. Okay, so ito, makikita nyo yung legalism rin kagad. Ano? Pero anyway, hindi natin di-discuss yun. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him. 4 times the amount. Okay? Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Okay, so let's review this story. Next. Zacchaeus, no. So ito si Zacchaeus nung before niya makilala si Jesus, no? He was a tax collector. Okay, so alam natin kapag tax collector kinamumuhian ng mga tao doon lugar na 'yon, ano? Kasi hindi lang sa dahil na naniningil ng buwis, minsan dinodoble, tinitriple, no? Dinudugasan yung mga kapwa niya Hudyo, no? Wealthy, mayaman, madaya nga eh. 'Di ba? Kurakot nga eh. Kaya, so, siyempre, mayaman siya. Small in stature or short, bansot. No? Pwede natin sabihin na lasang fong, no? si Zacchaeus. Alright? And dahil lasang fong siya, isipin nyo yung pwede niyang natanggap na bullying. Di ba? Simula nung pagkabata siya. So, posible, pwede natin gawan siya ng istorya na gano'n na dahil binuli siya since he was little, babawi ako sa inyo paglaki ko. Magiging tax collector ako, tapos dudugasin ko kayo, ubusin ko pera nyo. I'm gonna bleed you dry. Diba? Ganun ang datingan ni Zacchaeus. Tapos also, he was labeled a sinner. And pwede nga consider na sinner kasi nandadaya siya eh. Okay? That was before he met Jesus Christ. But, after, ang hirap, sorry. Thank you. But after he met Jesus Christ, ano nangyari? He got saved, forgiven, transformed. Yung dating sakim. You see? Transforms lives. Ni walang sinabi dito sa story na may pinag-usapan sila ng Zacchaeus. Ang sinabi lang ni Jesus, I must come to your house. The King of Kings and the Lords of Lords, no, sinadya talaga siya sa mismong bahay niya, kahit na considered na sinner siya, at buong buhay niya siyang rejected. So nakita niyo yung transformation? Habang buhay akong nire-reject, pero ang tumatanggap, ang pumunta sa bahay ko mismo, yung hari ng mga hari. Nanampalataya siya na hari ng mga hari yun. Kusa niyang ginawa. Bibigay ko, times 4 pa. And yan yung dapat natin gawin. Kung meron man tayong dapat talaga i-introduce si Jesus. Kasi hindi ko para pilitin na magbigay kayo o mag-tithes o magganto. Kasi naiintindihan nyo yung pag-ibig na binibigay ni Jesus. We continue to push Jesus down everyone's throats. No? Hindi naman talagang ipilit na gano'n, ano? Pero kumbaga, i-introduce talaga siya ng mabuti. And kung gaano siya kabuti sa bawat isa. Hindi ko para pilitin si Karen na magbigay, si Clyde na magbigay. Hindi. Kusang loob yan magbibigay. Kasi nakikita niya yung kabutihan ng Diyos Ama sa kanya. Ang sabi, next. Because of faith. Ang sabi ni John, this is Jesus speaking. And when I am lifted up from the earth, I will draw people to myself. So, hindi ako ang para mag-push at pumilit sa inyo na magbigay naman kayo, laki-laki na kinikita nyo. No. Hindi ako para mag-push ng gano'n sa inyo. Si Jesus. I-introduce ko lang sa inyo si Jesus, and that is my role. Si Jesus na
discuss ng mga bagay-bagay na yan sa inyo. No? Ang gagawin ko lang, ipakilala siya sa inyo. No? Patuloy na i-lift ang kanyang pangalan. Kasi siya yung magdodraw sa inyo. Hindi ako. No? That's not my role. My only role is to share Jesus to you. It's up to you kung bubuksan niyo yung tenga niyo at saka yung puso niyo sa Kanya. Right? So patuloy na ganoon. Patuloy na itaas si Jesus. Patuloy na itanim si Jesus sa bawat isa. No? Para may tumubo. Okay? Kasi kapag may tumubo, tapos nag-ugat si Jesus sa puso ng bawat isa, mahirap bunutin. Diba? Nakaugat eh. Yun yung sinasabi natin na core values, yun ang pundasyon mo si Jesus. Ang hirap tanggalin sa puso mo. Kasi nakaugat na eh. Pag nakaugat, ang tibay ng puno, di ba? Plus, ano pang nangyayari kapag nakaugat tapos lumaki yung puno? Next, nagbubunga. Sarap, di ba? Yung mga tao yung kukuha ng bunga sa'yo. Kasi nakikita na ang lago ng puno mo eh. Na imbis na ikaw yung nagtatanong, nagsisik before na, may bunga ka ba dyan? Kasi kumbaga ang ibig ko sabihin, manghihingaw ng Glay, tulungan mo naman ako, ganito, ganyan, bla bla bla. No? Kasi hirap na ako sa buhay ko. Kasi nakikita ko may ningning sa kanya, may prutas siya eh. May bunga siya eh. So ngayon, lalapit ako sa kanya. Di ba? Tapos ganoon din, tatamnan niya ako, may tutubong puno sa akin, namumunga rin, tatanim sa iba. You see the process. Just because of having faith. That's what faith can do. Wow, kanta yan, di ba? That's what faith can do. Hey. Di ba? Galatians 5, siyempre, doon tayo pupunta. Galatians 5:22-23, but the fruit of the Holy Spirit, or the Spirit, is love, joy, peace, forbearance, kindness, etc., etc. As you can see, if you would notice, is love, di ba? Hindi niya sinabing are. Kasi yung love, lahat ng produkto niyan, yung joy, yung peace, yung forbearance, yung kindness, yung goodness, faithfulness, lahat yan nagsisimula sa pag-ibig. Nagsisimula lahat kay God, nagsisimula lahat kay Jesus. Jesus is love, di ba? God is love, di ba? Right? Having faith with Jesus bears fruit. No? Pipitas sa atin ang pipitas ang mga tao. Lalapit ng lalapit. Hindi lang para mangutang. Para mag-seek ng advice. Parang bakit napakatibay ng pagrelasyon yung dalawang mag-asawa? Anong sekreto nyo? Di ba? Bakit lumaki ng ganyan yung mga anak mo? Paano mo napalaki ng ganyan? Di ba? Kasi ang babait. Di ba? Ikaw yung lalapitan ng ganon. Imbis na ikaw yung naghahagil sa mga tao na tulungan-tulungan mo ako, ikaw yung tutulong. Saan ka ba? Ikaw tutulong. Anyway, let's continue. All right. So if you see these things, no, yung mga bagay na yan, isa sa mga bagay din na napagtanto ko, kaya ito yung ilan sa mga bagay na kailangan natin pag-aralan or kailangan itanim or magkaroon ng bunga sa atin kasi hindi yan natural sa atin, mga kapatid. Hindi yan natural. Kasi kung natural sa atin yung mga bagay na yan, dapat wala na tayo dito ngayon at hindi na natin pinag-aaralan yan. It's not natural with people, no? Kailangan mag-aral natin paano maging mabuti. Pero hindi natin kailangan mag-aral kung paano maging masama. Di ba? Kasi yun yung natural natin. And that's the sad truth. Natural ang pagiging masama sa atin. Ang bata, hindi mo pa tinuturuan magsinungaling, nakabasag. Di ba? Ano sasabihin? It's not me. Di ba? Na hindi naman talaga rin natin kasalanan kung iisipin kasi ang iniisip naman talaga ng tao is yung personal na survival niya. Kung iisipin kung papaluin ako, magsisinungaling talaga ako. You see kung gaano ka-natural yung evil sa atin. Right? Si ate, may makita lang ako kahit ano before, mahawakan, ipupukul ko sa kanya. Just because gusto ko lang. Wala naman dahilan. Kaya nga nagkapasapasayan nagkaroon ng anemia No? Pero isipin niyo yung ginagawa ng bawat isang tao. Kung pwede kong mandaya, di ba, na hindi na magbayad sa jeep, hindi na ako magbabayad. Right? Napakadali para sa atin. Kailangan pa natin pag-isipan kung magbabayad tayo sa jeep o hindi.
Ticket. Right? Kaya, nasa harap ka kasi girl eh. Anyway, di ba? Kailangan pa natin pag-isipan kung magbabayad tayo sa mga bagay. Kung pwede tayo pagkatapos kumain ng resto, mag-eat and run, gagawin natin eh. Kasi natural sa atin yun. Sige po. Sabi ni Lord, ayan, the Lord saw how great the wickedness, sanay na kayo dito, wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Ultimong sa Biblia nakasulat at sinabi ni Lord, nakita niya yung wickedness ng tao at napaka-natural inclination, no? Yun yung ibig sabihin ng inclination. Napaka-natural sa puso ng tao, evil all the time. Na-observe din ni Lord yan. Kaya nga kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang itanim si Jesus. Kasi kung walang Jesus, kagulo tayo lahat dito. Di ba? Or yung mga morals natin, no? Next po. Ayan. Okay. So, I just wanna, balik mo ng dalawa, sorry. Bigyan natin ng ng kahulugan ko ano ibig sabihin talaga ng faith na yan. Isa pa. Last na matatapos na ako, promise. Ibig sabihin ng faith is the complete trust or confidence in someone or something. No? May faith ako sa kanya. Alam kong hindi siya magloloko. No? Alam kong hindi niya ako lolokohin sa relasyon namin na to. No? May pananampalataya ako sa kanya. Alam kong loyal siya. Strong belief. Matindi ang paniniwala ko. No? Na hindi niya ako iiwan. Wow. Alright. Pero, sa storya ni Adam and Eve, di ba? Sinabi ni God, huwag kayong kakain. So yung faith nila o yung strong belief nila na kay God, na pag kumain kayo niyan, mamamatay kayo. Di ba? Yung nasabi ni God. Pero the moment na sinabi nung serpent na, hindi kayo mamamatay, yung faith nila nalipat doon sa serpent. Imagine. Di ba? Yung strong belief nila o yung complete trust from God napunta dun sa serpent. Mas naniwala sila, mas pinagkatiwalaan nila yung serpent na hindi ako mamamatay kapag kinain ko yan. Kinain. Anong nangyari? Namatay. At yun yung naging resulta. No? Kaya nagkaroon tayo ng ganong inclination sa puso. Na-corrupt tayo. Naloko tayo. No? Pero again, gumawa ng paraan ulit si God. Pag pinuntahan natin yung Genesis ulit, no? Ang karamihan sa atin, sige pa, isa pa, yan. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Karamihan sa atin alam na isa lang yung puno dun sa garden, di ba? Pero dalawa siya, actually. Merong isang tree of life and merong isang tree of good and evil. And now, wala tayong access dun sa tree of life na yun. Ano bang ginagawa niyang tree of life na yan? Ang ginagawa niyan ay bigyan tayo ng eternal life. No? Kaya nga sinabi ni God sa Genesis 3, I think. Sabi niya, kailangan natin paalisin yung mga tao dito sa garden kasi magkakaroon sila ng access sa tree of life. Tapos kung ganyan na broken sila at meron silang access sa tree of life at meron silang makakain nila yung prutas doon, habang buhay silang broken. Diba? Kaya niya inalis sa garden. Now, paano tayo magkakaroon ulit ng access sa tree of life na yan? Diba? Diba sabi ko kanina, may puno na tinatanim? Sino yung tinatanim na puno na yun sa puso? Si Jesus. And that's Jesus. The tree of life. Natutubo sa atin. Na patuloy nating ipapasa from one person to the other. No? Yan yung tutubo sa atin at yun yung magbubunga sa atin. Kasi, anong sabi sa John 3:16? For God, that He gave, that whosoever believe in Him will not perish and have eternal life. Anong ginagawa ng tree of life? Give eternal life. Oh, magkaroon ka ng faith kay Jesus Christ, may eternal life. Oh, di basically same yung ginagawa nila. For us to get or to receive that eternal life again. No? And have access to the tree of life. Have faith in Jesus. You see, ang daming benefits ng faith. Just by having faith. And ang sabi rin ni Lord, kahit kasing liit lang yan ng botil lang mustasa,
you can move mountains. Kasi doon nagsisimula ang lahat, mga kapatid. May nagsimula ba malaki kagad? Ano yun, pinanganak kasi laki ko kagad? Good luck, di ba? Lahat nagsisimula sa maliit, kapatid. So, simulan mo sa maliit, itanim mo yung maliit na yan. Lalago yan. At patuloy din nating itanim yung maliit na yon sa bawat isa. Kasi lalago yan. Magbubunga yan. Huwag kang mainip. At pag tinanim mo na yan, si Lord na magdidilig dyan, maniwala ka. At magugulat ka sa mga bungang ibibigay niyan sa'yo. Kami hanggang ngayon, sobrang, di ba? Mga kagila-gilalas na ginagawa niya. My God, wow. Really. So let's continue planting that seed. Kahit gaano kaliit yan, layabong yan, lalaki yan. Alright? So let's conclude this. So in conclusion, we've explored the profound significance of faith in Christian through the lenses of the book of Galatians and the story of Zacchaeus. No? Profound, mas malalim na significance o kahalagahan ng pananampalataya. No? Bilang isang Kristiyano. Hindi ka lang sinasave, hindi ka lang tinatransform. No? Nagbubunga siya pati. No? And it's something na may bibigay nga natin, may share natin sa bawat isa. Alright? Faith not only saves, ito na nga sinasabi ko, from our sins, but also transforms our lives and produces the beautiful fruits of the Spirit within us. As we continue our journey of faith, let us remember that it is not only by our own works, but by faith in Christ that we find salvation and the power to lead transformed lives. Introduce lang si Christ. Si Christ ang magta-transform niyan, guys. Diba? I'm sure you can believe, you will maniniwala kayo kasi kahit kayo mismo personally, I'm sure marami na transform ang lives dito. Di ba? Right? Amen. May we all strive to cultivate and nurture this essential aspect of our Christian walk, trusting that through faith we can experience the grace, transformation, and spiritual growth that God desires for each of us. No? Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe, Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po, Panginoon, sa mensahe niyo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Salamat po. Nang dahil sa pananampalataya, we can get to receive a lot of things, Panginoon. Salamat po sa buhay ng inyong anak na si Jesus, na inalay ang kanyang buhay para sa amin, Panginoon, sa kanyang salvation, sa kanyang pagtulong sa amin na matransform namin ang aming mga buhay sa kabutihan. And Lord, may you continue to empower us, to give us knowledge, to give us more wisdom, Panginoon, para maibahagi din po ang mga mensaheng ito sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. May we always continue and may we always have courage, Panginoon, para i-share at itanim ang mga buto na ito sa puso ng aming mga pamilya, ng aming mga kaibigan, ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Nang sa gayon po, ito'y magyabong at gayon din po ay magamit nila para ma-share sa kanilang mga mahal sa buhay. At nang sa gayon po, hindi lang kami ang makakilala sa inyo, but soon enough, buong mundo, the whole world will know of your goodness, your greatness, and your love for this world. Ito po ang aming mga samo at panalangin in the mighty name of our Son Jesus. Amen and amen.